Ito yung datdan natin ngayong umaga, katambayan. Ulan. Basa na naman po yung ating mga alaga. Pag ganito sigurado na yung ating mga alaga matamaan talaga ng sakit. Isang sample po niya, you know. Hirapan huminga. Ayan po yan. Sipon yan. Kukunin natin yun mamaya. Papainumin natin yan ng Panamox Capet. At kahit yung ating mga alagang manok na nandito sa range, papainumin po natin. Malalaki na po yung ating mga manok. Halos lahat ay 1 kilo na po. Sobra. Yung iba naman approaching 1 kilo. Hindi ko na alam kung ilang na to, ilan na. Hindi ko na mabilang. Nabintahan kasi tayo ng 8. Hindi nga lang natin na video, na-delete yung video, kumbaga. Sayang, kaya nakabenta tayo ng 2.4. O yung binigay natin yung maliliit lang, gaya po niya, 300 per head yung ating bigay. Pag ganito yung panahon, hindi talaga pwedeng tipirin yung mga alaga natin sa antibacterial. Kaya importante po na magbigay po ng antibacterial para kahit paano yung iba natin ng mga manok puputiktahan at yung may mga sakit ay kumbaga gumaling, hindi magrabihan. Ganun naman po yung mga simpleng tekniko natin sa pag-alaga ng manok, lalo na po heritage. Malaki kasi yung problema sa pag-alaga ng heritage chickens pag maulan. Madami tayong ma-encounter, baga sakit sa ulo. Bali yung ating malunggay, katambayan. Ay, kakainin din po na ito. Gagawin na pang merienda. Pangit pa rin yung panahon. Ito yung magiging problema mo pag buong araw umulan. Ayan, marumi. At yung mga stagnant water, yan, kailangan niyo pong kunin yan kasi pag nainom po yan, maaari po nilang kasakit. Maaari silang magka-diarrhea, magkasipon, at ang pagkapakainin po mahirap. Babasa talaga kahit may yero. Kagaya yung pinakain, ganun din po. Mabaho rin po na ipot pag ganito yung panahon. Kaya sa pagmamanog po, importante na hindi ka maarte. Kasi pag maarte ka, bawal ka dito. Maaari kang madapa sa putik, matapunan ng ipot, maiputan. Ganun na po. Bilang isang maliit po na negosyante o kahit sino mang negosyante, dapat po talaga mayroong report sales. Pagbabasihan kung kumita ba tayo ngayong buwan na to o hindi. At base lang po sa ating resulta po sa pagbibenta at gastos po natin ay talagang negative po tayo ngayong buwan. Isang beses lang po tayo nakabenta po ng ating mga alagang manok na nasa 8 at 2.4 lang yung ating naibenta. At isang transaction po na itlog na nasa 500. Suma total po nasa 2.9 na po yung ating kinita ngayong buwan. At yung nagastos po natin sa pagkain ay nasa 4 na sako na po. Nagkakahalaga po ng 6,000. At yung ating renta po dito na nasa 2,000. Ang ating tubig at saka kuryente nasa 300. Suma total gumastos po tayo ngayong buwan po ng nasa 8,300. At masasabi ko po talaga na napaka negative po natin. Hindi tayo kumita. Kumbaga lugi tayo ngayong buwan. Kung magtuloy-tuloy pa ito, sigurado talagang mas malaki yung malulugi natin. Sinakripisyo ko din po kasi yung ating mga alagang manok ngayon na nasa ating range na hindi ibenta. Hindi ko binenta po na per kilo kasi nga gusto kong kumita ng malaki po dito. Gagawin po nating RTL po ito. Gagawin po nating breeders, pang breeders para ibenta kung may bibili. At kung wala naman, gagawin po nating pang-kolekta ng itlog na pangbentang fertilized eggs o di kaya pang table eggs. Kung tutuusin naman po talaga, pwede talaga tayong kumita dito sa ating mga alagang manok na nasa range
Kung ibibenta po natin ito lahat, kikita naman po talaga tayo. So nasa tag-1 kilo at yung iba nasa 1.5 kilos na po talaga. Ibibenta po natin yan ng 250 per kilo sa tabing daan. Posible po tayong kumita ng malaki. Kahit ilagay na lang po natin nasa tag 350 ang bawat isa nito times 60, nasa 21,000 po. So yan po yung ating kikitain kung ibibenta po natin ng per head o per kilo na po ito. Estimation lang po natin ito, pero yun nga, nagano tayo, sakripisyo po tayo. Yan yung kagandahan po sa ating ginawa. Hindi natin pinilit na ibenta ng per kilo. Maghintay na lang po tayo ng nasa 2 months nito at sigurado ay may ibebenta natin ito ng RTL na nagkakalaga po ng nasa 1,000 to 1,200 per head. So, nasa 60. So posible pwede kang kumita po ng nasa 60,000. Hindi ko pa ito nabilang, pero estimate ko naman po nasa 50 to 60 pa yung naiiwan sa ating range ngayon. Ang plano po kasi natin sa ating alaga ay pang breeders po talaga, hindi po pang per kilo. Pero kung kayo po ay nag-alaga ng mga manok, mapa-cross heritage man o native chicken or cross na po talaga na pang karne, dapat po talaga pag umabot na yan ng 1 kilo, i-dispose nyo na po. Huwag nyo na pong paabutin po ng 1.5 kilos kasi yung kita nyo po sa 1.5 kilos at saka kita nyo po sa 1 kilo ay same lang po talaga, kasi kung paabutin nyo pa po ng 1.5 kilos, gagastos ka pa po ng pagkain, vitamins, antibacterial at baka madali pa po ng sakit, malugi ka pa po. So ganun po dapat ang mindset po natin kung per kilo yung ating ibebenta. Ang problema din po, gagastos ka pa ng panahon para palakihin. So pag 1 kilo na to 900 grams, release nyo na po yan. Madami naman pong bibili po yan basta pang karne. Kaya napakahalaga po talaga na meron po talaga tayong alam at meron tayong kakayanan na isustinar yung ating pag-aalaga, kasi hindi po biro talaga yung pagkain, yung magagastos po natin, yung maintenance po nila. Siguraduhin po kung magpaparami tayo, may kakayanan talaga tayo, hindi po pwedeng wala, kasi kung pipilitin nyo na magparami at kunti lang yung pera nyo po, baka mabansot yung ating mga alaga at magkaroon pa po ng sakit dahil tinipid po natin sa pagkain, sa vitamins at saka sa maintenance. Napakahalaga na magkaroon talaga na may malaking budget. Kaya nga ako dito sa ating manukan, hindi po ako nagpaparami pag hindi swak sa ating budget. At yung ating mga manok po ngayon na nasa range na pa RTL na ay swak ng swak po ngayong September. 2 months from now, bare months na, sigurado po dyan na naman po mag-umpisa yung mga demand sa ating mga manok. At sigurado ang yung ating mga alaga naman po ay kondisyon na at that time malulusog na at pwede na po talagang i-breed sila o ipang parami sa kung sino mang bibili nito. Kung tatanungin naman po talaga ko kung pag-alaga ng manok o kung pangkarne naman po talaga yung ating pupudyos, wala naman po talagang lugi dito. Dapat mandiskarte ka lang po sa pagbenta po, masipag ka at walang hiya po. Kasi yung aking style ko po dati, hindi po ko nahiya kung saan ako magbenta, kung sino-sino po yung pupuntahan po natin para pagbintahan sa ating mga alagang pangkarne. So ganun na po kasimple. Sa farming po talaga may kita, basta sipag at may puso ka dito. Yan na po yung kaganapan ngayong araw sa ating Manukan Katambayan, at nagpapasalamat po pala ako sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe, napakarating tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin, at huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.